ito si Puno, 2 beses ko na to naringgan na parang tinuturing niyang baliw yung isang tao. First, nung sinabi niya kay Miriam Defensor na baliw si Miriam Defensor. Well, not exactly baliw, pero ganun yung gusto niyang parlabasin. Parang ganito rin kay Kiko. Kay Kong Kiko. Ngayon, sa palagay ko hindi niya talaga gusto maging speaker. Pero kasi hindi ma-hype up yung pagpapalit ng speaker kung hindi niya gugustuhin eh. Dapat maging item siya. Matalino talaga siya. Matalino siya, galing at saka matapang. That's why very on our side. Very on our side. Kasi kung kakamping ito, peke ito lahat. Peking pagmatapang, peking kaya feel ng kakampings agad na hindi nila to kakampi eh. Kasi masyado authentic. Siniraan agad. Oo, diba? Siniraan. Which is really a good sign for me. It is a good sign for me na parang, hindi to co-opted me. Kasi di ba parang, ako nung una, di ba nagtatanong pa ako sa'yo direct na. Oo, sabi mo, Hindi ba to si Kiko? Hindi ba to set up? Baka mamaya, pinapaniwala lang tayo na, at biglang charan, di ba? Sabi ko, kasi, kita mo yung mga kakamping, yung mga gusto nila, play safe. Mm-hmm. Kita mo si ang ating gwapong mayor ng Pasig City. Amy should call for the resignation of BBM publicly. Tingin mo darating tayo sa ganyang punto? Sana. Possible. Pero kasi kahit gawin niya yon, she'll be speaking out of love pa din eh. Oo. Nagigets mo? So, palagay ko, parang hindi na masyado mahalaga. Pag tumayo si Amy doon, umiyak siya at nagsabi siya yung kapatid niya, ading ko, mag-resign ka na. Yung pagpaparesign niya sa kapatid niya, it's not because galit siya. It's really more of... Yeah. Hindi na natin maaalis yun. Alam mo, hindi naman tayo pwedeng pumili ng ng kapatid at saka ng magulang. Diba? So, yun lang yung sa tingin ko. But ako gusto ko dumating sa puntong yun. Para ako, meron din ako sa sarili ko na kahit natulungan ko tong administrasyon na to na manalo, pag nagawa ni Amy yun, parang meron akong additional peace of mind na at the end of the day, alam mo yun, na itama pa rin kahit papaano. I'm just so disappointed. Alam mo naman yung feeling ko dyan eh, di ba? Hindi ako makaget over na I help these people. Direct, di ba friend mo rin si Kong Miao? Oo, si Kiko, oo. Ano masasabi mo kay Kong Miao? Si Raulo, alam mo friend ko yan kasi fan ng Lenlen series yan. Binibili niya nga yung Lenlen puppet nun eh. Siya pala yung bumibili. Oo, kaso lang naunahan na nabili na. The right amount of crazy. I always tell him na lagi lang naman akong sinasabi ko, although di ba nagpe-play ako na desirable siya and all, mga ganyan-ganyan. Pero alam nyo, talaga yan, disruptive talaga yan, which is, all my friends are. Actually, siya, very, siya talaga yung wild card ng eksenang ito. Kasi wala talaga siyang pakialam. Hindi lang sa walang pakialam. Nobody saw this coming. Yeah. Oo. Which is genuine. Yeah, na tayo parang, saan na galing? Alam mo yun, naghahanap tayo ng mga politikong magko-call out inside, na sa kabata pa eh. Yun ang nakakagulat. Kasi bata pa, if you are a young congressman, hindi ka maglalakas ng loob ng ganyan. Dahil alam mo... You want to crawl up. Exactly, di ba? Tapos siya talaga, wala akong pakialam, I don't give a fuck. Talagang, ang unang-una mo kinalaban, speaker. Tapos bago kang congressman. Tapos, well, in fairness naman, siguro ang loob niya kasi wala talagang lalaban sa mga Barsagas sa Dasmariñas. Alam mo ako, ganito tingin ko. Kung ikaw kaya mong kalabanin ng nanay at tatay mo sa entablado habang nangangampanya kayo, feeling ko wala kang kakatakutan talaga. Oo. Alam mo nung nangangampanya yung parents niyan, makaleni yung parents. Tapos kinukuha niya yung mic. Kinukuha niya, si Raulo talaga yan eh. Si Raulo talaga. So, sabi niya, puro kayo Lenny dito, parinig naman ako ng mga BBM dito. May mga ganun siya. Si Raulo talaga. So, totoo. Alam mo, ang take ko din dyan, Sas, hindi kasi nakikita ng hindi nakikita nila Puno. Ito si Puno, 2 beses ko na to naringgan na parang tinuturing niyang baliw yung isang tao. First, nung sinabi niya kay Miriam Defensor na baliw si Miriam Defensor. Well, not exactly baliw, pero ganun yung gusto niyang parlabasin. Parang ganito rin kay Kiko.
kay Kong Kiko. Ngayon, sa palagay ko hindi niya talaga gusto maging speaker. Pero kasi hindi ma-hype up yung pagpapalit ng speaker kung hindi niya gugustuhin eh. Dapat maging item siya. Matalino talaga siya. Matalino siya, galing at saka matapang. That's why very on our side. Very on our side. Kasi kung kakamping ito, peke ito lahat. Peking pagmatapang, peking kaya feel ng kakampings agad na hindi nila to kakampi eh. Kasi masyado authentic. Siniraan agad. Oo, diba? Siniraan. Which is really a good sign for me. It is a good sign for me. Na parang, hindi to co-opted me. Kasi di ba parang, ako nung una, di ba nagtatanong pa ako sa'yo direct na. Oo, sabi mo, Hindi ba to si Kiko? Hindi ba to set up? Baka mamaya, pinapaniwala lang tayo na, at biglang charan, di ba? Sabi ko, kasi ang maganda, kasi, kita mo yung mga kakamping, yung mga gusto nila, play safe. Kita mo si ang ating gwapong mayor ng Pasig City. Correct. Huh? Wala kang kinakalaban. Ang kinakalaban mo yung contractor, pero my God. Ayaw pang pagsalitain. Ang ano ko talaga is, in this story, it's not the contractor that is the biggest fish in the ocean. So, pag contractor lang ang kakalabanin mo, wala. Ano ka lang? Parang, doon ka na sa bottom of the barrel. Kasi yung contractor, silang huling-huling hahawak ng pera sa circulation na to. At saka, ano naman kapag, eto nga lang yan eh, napaka-basic. Etong mga diskaya, ano lang talaga tong mga to? Ano, may term dyan eh. Sweetik lang talaga tong mga to. Hustler lang talaga. That's the right term. Hustlers lang talaga sila. Wala silang backer. Kasi tumakbo eh. Exactly. Tumakbo. Alam mo, kung may utak lang ang tao, alam nyo guys, kung marami na kayong pera at marami na kayong kung may security kayo at kung kumikita talaga kayo ng bilyon-bilyon na hindi kayo umaaray, girls, hindi na kayo tatakbo sa eleksyon. Eto, kaya tumakbo tong mga to kasi gusto nila ng power para hindi na sila nagagamit. Ganun ang tingin ko eh, para hindi na sila nakikipaghatian. Exactly, exactamente, yes. So ngayon, kaya tumakbo yan kasi hindi yan tatakbo kung masaya yan sa nakukuha nila. Ibig sabihin, mas malaki yung kawawa. Nakikita niya siguro yung parang yung laki ng, kasi maliit lang yung share nila eh, di ba? Oo, parang ganito. Ang nangyayari, 38% eh, yung naiiwan sa kanila. 38%. Tinignan nila sa ledger. Okay nang ina. Kung ako ang nasa posisyon pala, etong buong to nasa atin. Parang ganun. I'm not saying na yun yung iniisip nila. I don't know them. But I want to be friends with them. But that is the normal, di ba? Normal reaction ng taong negosyante, di ba? Exactly. So kung eto, malalaking isda talaga to, hindi na to tatakbo. Happy na yun sa ganun. So yun ang dapat yung isipin. Ako, I've been handling politicians and businessmen for PR and image. Makikita mo kung ano yung goal nila talaga. Ngayon, kung meron na pala siyang 40 plus na kotse, kung meron pala siyang ganyan, bakit gusto niya mag-mayor? Gusto niya mag-mayor kasi ayaw niya ng makaltasan siya. Yun. So, ibig sabihin, ginagamit sila ng bongga. Alam niyo, yun lang yun eh. Yun lang yun. Correct. So, tsaka bakit naman sila magtuturo ng hindi nila binigyan ng pera? Nasa end na sila ng bangin. Diba? Exactly. Diba? Exactly. Na parang, hindi, nga siya eh. It goes with, pero yung gwapong-gwapo naman nating mayor, ang bungay talaga niya, huwag kayo maniniwala dyan, sinungaling yan. Alam nyo, papangunahan. Okay, so ano nga yung totoo? Hindi ako makakariak kay Vico eh. Hindi ako makakariak kay Vico. Sorry, hindi talaga ako makakariak. So kayo nang bahala dyan. Pero kung ako talaga, tignan yung mabuti, no, na yun lang yun, human nature. Nakikita nilang ang laki ng tumatagas at nawawala sa kanila. At lagi silang binubuli na, ay nako, hindi ko aprubahan yan kung di mo ako bibigyan ng ganito. Lagi na sila sigurong sawa na sila. So they wanna be a politician. So that the projects they'll handle solely. That's precisely it. Sawa na silang maging bottom of the barrel. Exactly. So hindi kasi scraper lang sila ng tira-tira eh. Scraper lang sila ng tira-tira eh. Tsaka naman guys, napakaraming kontraktor sa Pilipinas. Hindi lahat
lahat ng yan, nakanganga lang yan. Naghihintay lang ng politikong bibingwit dyan para umikot ang pera. Yun lang yun. Hindi sila eto lang yun eh. Kaya sinungaling sila, kaya hindi. Nagsasabi sila ng totoo o hindi. Hindi lang naman sila hindi lang naman Diskaya ang nagtuturo kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Why don't we give that proper attention? True. Ayan para malalaki yung mukha natin. Ayan. Okay. Ayun. Direct ang tawag dito, gagawan mo raw ba ng ganap si Kiko Barsaga? What do you mean ganap? Ay, naku, hindi yan ganyan. Hindi siya ganap. Sabi ni tanong yun ni Prof. Bato is there a chance Kiko will appear in a movie by Direk Daryl? I know he's not like that. The more if you give him script, magpapalpak. Para siyang kaming lahat, para siyang tayong lahat na sumusuporta sa mga Duterte. Walang ibang dapat gawin sa atin kung hindi pakawalan. Yun lang. Kapag in-script mo, magkakandaletse-letse. Hindi tayo yun. Kakampings yun. Yung may sinusundan na diagram. May visual aids. Hindi tayo yun. Tayo, kagaya ni Kong Kiko, siya yung, you just have to set him free. True. Ayun. Ano naman, ba't galit-galito si Anti-Ignoramus? Dito, as yung na tanong nyo dito, wait lang ha. Direct kung gagawa kang movie about what's happening today, sinong gaganap na Tambi and sinong gaganap na Lam? Nakalimutan ko na. I-search nyo yung gaganap na Tambi, baka si O'Hara. Basta si Lam, siyempre si na yan, si Winona. Oo, baka. Si pangalan ni ate nyo? Si Ate Patricia Ismael. Si Pat Session. Ang galing-galing nyo? Ang galing nga. Saan siya? Yan? Stage actress. Yeah, UP, oo. Theater, Ang galing-galing niya. Sabi ko, galing-galing na babaeng to. At kahit saan mo siya isabak. Alam mo yung... Kailan ka na addict? Sinong ka na? Kailan ka na-addict? Very, alam mo yung parang, she is the, parang, siya na yung pinakabagong, I can see a bright future for Ate Pat. Yeah. No, para siyang, siya ang makabagong, alam mo yung very intelligent na atake sa comedy. Yeah. That's very her, no? That's very her na, I really hope na sumikat siya ng bonggang-bongga, super bongga na, Mabait pa yan. Umiyak pa yan nung umiyak yan nung kinuha si Digong, nung nag-Hague. Umiyak yan. Talaga? Hindi makakamping yan si Ate Pat? No. Akala ko kakamping siya. No. Tinabla nga yan nung nag-Duterte, nung nag-Inday. Tinabla sa mga pencil box, yung mga patawa ng mga kakamping na hindi naman nakakatawa. Well, masikat na siya ngayon kaysa sa mga yon dahil because can you imagine she has delivered memorable characters. Yeah. Si Winona, si Gudam. And lahat ng at saka mas mayaman na siya sa mga yon kasi pinangako ko sa kanya dahil delikado yung mga pinoportray niya. Sabi ko, hindi ako kukuha sa kita ng views. So everything goes to her. Alam mo, I can see her as the pwede siyang maging Philippine version ng Philomena. Yeah, oo. O kaya si Kank. Kaya nga, si Philomena. Oo, yeah. That's how I see her na pwede siyang ganyang level kasi napaka-intelligent nung nung comedy niya na yung everything, yung body language, yung parang enjoy ako sa kanya. Hello, Ate Pat. My God. Talaga. Sa dating addict ba yan? So much. Ha? Sa dating addict? Dating addict. Lahat. At talagang tuwing nag-judge. Alam mo yung parati siyang halimbawa yung sa Ninang, no? Yung episode niya, yung parang siya yung very high point ng buong series. Yeah, yung kanya. Kasi ang ganda ng niya. Basta, don't you agree with me na napaka-intelligent ng comedy ni... Alam mo, habang sinusut namin yung tawa kami ng tawa kasi you don't have to direct her. She knows what I want. She knows how to deliver it the way that I'm imagining it. So, she's really, really brilliant. She's, yung gudang. Can you imagine yung gudang niya? No? Oh my God. Pag pinaportray niya si Mamshi. Saka si Mamshi, alam mo talaga, nung una talagang, yung una talagang,
yung una-una mong mamshi, yung nag-selfie siya. Make Talaga naman yung mga talaga ko. Ay, make me move. Make Uy, me alam nyo, kailan kayo ulit magla-live? Isama nga natin siya as mamshi. Diba? Oo, interview nyo. Kunyari may press con siya for the first time. Kailangan na nating malaman kung ano ang mga ganap niya sa LA. Sa diba? mga nangyayari ngayon, sa mass movement na nangyayari. Kasi wala pang, after Katunying, ngayon nyo lang ulit maririnig. Oo, dapat maririnig. Ganyan. Yeah. Dapat si Mamshi. Ayan. Diba? Kailangan nakapambahay din. Oo, wala na. Sige, kakausapin ko yan si... Oo. Diyos me. Kailangan gawin nating event. Gawin nating event. Sige. I-accept natin ng bongga. Hindi ko kaya. Saka mag-invite, marami dapat ang mga magtatanong sa kanya. 3 questions per person lang. Hindi, dapat may moderator ka. Si Yusek, si Auntie Claire. Yes, si Auntie Claire. Sige. Gawin nating event. Uy, gawin nating event before 21. Dapat meron kang moderator, si Yusek Claire. Juliana dapat ang moderator. Siya ang mag-aano ng questions. Sino mag-aano ng questions. Next question. Diba? Siya magsasabi ng gano'n. Tapos siya rin dapat ang mamimili na magtatanong. Ayan. Sige. Ayusin na natin yan. Grand Press Con. Go! Before Babasagin na ang katahimikan. Oo. Ayun. So before 21. So 20. Iset mo, Joey. Kailangan prime time tayo. Mga alas 7, ganyan. Sige. Mga alas 7. Tama, prime time dapat. Ayan. Sige. Tapos imbitahan natin yung mga magtatanong sa kanya. Sila Alvin, sila Aldo, sila Tio. Oo, yun ang mga magko-question. Tapos nakapila sila. Ganon yung magtatanong. Ayan. Ganon! Ayun. Direct yung kay Jinggoy. Inaaway-away nila si Jinggoy. Pero natichipan ako doon. Parang medyo, and to be, tingin ko maswerte si Jinggoy na ngayon, na ginaganyan-ganyan siya doon sa moment na pikang-pika na yung mga tao, na parang, yung mga tao na parang, ano ngayon kung bading si Jinggoy? Diba? Di mag-away sila ng asawa niya. But anyway, wala akong masabi direct. Sobrang mahal ko yung pamilyang yan. Sobrang bait sa akin ni Senator Jinggoy. Sobrang bait sa akin ni Mami Presi. Lahat ng anak nila, mahal ko. Alam nyo, ako, eto lang sasabihin ko. Sure na sure akong dinawit lang siya dyan sa Congress. Kasi alam nila na may record na to. Madaling sirain to. May ganun yan. Alam mo, hindi ka naniniwala. Hindi ako naniniwala. Sinabi ko na to na, alam mo na parang, I don't think that this will be the racket of Jinggoy if he has a racket. Yung flood control, I don't think it's going to be the racket of Jinggoy. Parang knowing their family and the history. Knowing their Caracas. Yes. Na parang, I'm so sorry, Senator Jinggoy, but I don't think that this is your racket. If you have a racket, this is not it. Siguro, this is not his turf. Oo, hindi ito. Or feeling ko rin kasi na parang this is very nothing, no? Parang kung level ni Jinggoy, this is a very cheap racket. So might as well not do it kasi nga parang why bother? Alam mo 'yon, na parang napaka-cheap nito. So kaya itong flood control, this is more the turf of congressmen. Ang mga senator, I don't think ang racket nila ay yung mga ganyang district level flood control. Kaya hindi talaga ako naniniwala. It's really on the level of congressman. Kasi nga, sabi nga ni Kong Ungab dyan, yung mga flood control projects are distributed based on legislative districts. Yung mga senador, kumukuha sila ng project, pero hindi flood control, something else. Like for example, si Drilon, flyover sa Iloilo. Yung mga ganong chenes. Ganon yung mga project ng mga senador. Ganon hindi flood control. Kasi pag senador ka, you will have more interest in a lasting project. Yung nakikita talaga. Kung kurakutin siguro pa rin nila, 2% pa rin siguro siya. I mean, I do not know. No? That's not gonna be entirely clean. You know what? Pero hindi super yun good point. Super good point, Joey. Kasi nung kinausap ko si Senator Amy, of course, I'm close to the Estradas. Alam nyo, sobrang insider info. Amy and Jinggoy seatmates. Sobrang depressed si Senator Jinggoy. Sobrang depressed din si Joel. Joel Villanueva. Sobrang iba
Iba yung mga depressed sila. So ako, at hindi ko naniniwala kay Joel Villanueva. My God, I don't know. ano nga malas kasi niya, taga Bulacan rin siya. Malas ni Joel Villanueva. Taga Bulacan rin kasi siya. Ganito lang yan. Yung budget na yan, pababa yan. Kagaya na sinabi ni Kong Ungab, yung pagbigay ng budget yan, pababa. Bakit aakyat ulit sa senador? Yun ang pinaka-common sense. Pababa yan. Sa likaw ng bituka ng mga congressmen natin, nasa kanila na yung pera, isisirit pa nila pataas sa senador. I don't think so. Doesn't make sense. Yeah, doesn't make sense. Talagang nabunot lang si Jinggoy tsaka si Joel kasi sila tong bumibirit sa Senado during that time, 'di ba? So kasi may chene rin kasi to si Joel Villanueva kay Saldico eh. Siya yung unang bumira kay Saldico ng wagas. Exactly. Alam mo, I was surprised kay Joel Villanueva because I really thought Joel Villanueva is beholden to LP kasi Pinoy time, ganyan. Pero, naloka talaga ako. Siya pa talaga yung nagko-coach kay Amy. Magsalita ka na para manahimik na yan. Tapos kino-coach pa niya si Amy, di ba? Point of order. Mag-point of order ka na para tumahimik na siya. Kasi alam mo, kinainisan ko kay Senator Amy. It's yan before. At kinainisan ko kay Senator Amy, okay sila ni Riza. Talaga? Oo, sila mga senador. Okay sila eh. Yung wala silang, hindi talaga sila. Kumagay parang hindi niya babardagulin ng wagas. Hindi, parang ganito yung, hindi, sinabi kong okay sila, hindi sila friends ha. I mean, si Amy, ang tingin niya sa Senado, super happy team players. Ganun ang ganun ang tingin niya. Sabi ko ha? Oo. Sabi niya, sa totoo lang, ayoko ngang ikat si Riza doon, sabi niya. Pinipilit lang ako nito ni Joel. Kasi nga naman, kung siya mangkakat sa babae, ang bastos tingnan. Kahit yung tatay niya. Yun ang sabi ni Amy. Kaya ako yung babae doon sa grupo namin, ako yung tinutulak niya. O di umano na ako. Pero ayoko talaga, sana, sabi niya. Kasi parang, kung siya gaganunin, ayaw din niya. Yun yung point niya eh. Pero ang point lang ni Senator Joel doon, hindi magandang tingnan siya ang gaganon kay Riza. Diba? Alam mo na yung typical Bulakenyo na Pilipinong-Pilipino ang kultura at paniniwala na hindi mo pwede. May mga protocol na sinusunod. Oo, diba? Sabi ko, this is not Amy, nagpapadikta. Diba? Mapadikta ka ba? Anak ka ng diktador? Hello, wala sa ano yan, hindi pwede yung ganun. So, ang ano niya, sabi niya, hindi, ganito yan ang kwento niyan. Gusto ni Joel siya. Pero nakalimutan ko isa pang senador, pinigilan si Senator Joel kasi nga babae. So sabi ni Joel, ayoko. Sabi niya, ito si Amy, ikaw na. Sabihin mo, ano na. Si Amy, hindi siya nakikinig. Anong gagawin ko? Ikaw na mag-ano. Yung palang kwento nun. Pero kung kakausapin mo si Senator Amy, wala siyang hindi siya galit. No hard feelings. Oo, hindi siya galit. Kaya nakakairita. Yun yung sinasabi ko sa kanya, kaaway natin yan. Number 1, ginagaya niya yung mga TikTok mo. Number 2, mema yan sa Senado. Mga kung ano pinagsasabi, mga pang kairita. Ginagaya yung TikTok. Anong TikTok niya yung ginaya? Marami, hello. Hindi marunong mag-isip yung mga nila. Hindi talaga pang viral quality. yung mga dress up ni Riza, ganun. Oh, yung mga dress up, yung mga trend. Kanya. I really think kaya hindi niya inaaway yan si Riza dahil may mga common issues sila na pwede sila maging magkakampi. Soji. Oo. Divorce. Talaga. Hindi kasi nag-civil, may version si Sen Amy ng Soji, yung civil union, di ba? Yung ang kanya, although yung kanya, more of reflecting the same benefit sa same-sex partnership na katulad nung mag-asawa. Tapos civil union. More of that. Tapos wala na yung ibang etos balungos na. Nabasa ko yun nabasa ko yung bill ni Sen Amy doon. Yeah. So, pwede nga silang magkakampi sila doon. Pero kahit di mo nakakampihan, no? Hello. Sa taga Isabela ako, and nag-war ako mismo sa bayan nila. And usap-usapan talaga. Ano yung usap-usapan, Hilda? Ano yung usap-usapan? Kasi yung mga, mabalik lang tayo dun sa mga D ha. Noong panahon ni Pinoy, maraming kontrobersya ang mga D. Marami, di ba, nasama ngayon sa mga plunder-plunder kinebular. Ganon. Tapos, sa panahon ni Padaka.
Panahon ni Padaka. So ngayon, si Padaka, natalo niya tong mga D. Yung D, dynasty yan sa Isabela. Wala man tumatalo dyan ever since the world began. Ngayon, nung panahon kasi remember, nung panahon ni Pinoy, meron rin kumbaga parang movement to parang pushback sa corruption, ineme, ganyan. Si Panlilio nanalo sa Pampanga, naging governor ng Pampanga. Pagkatapos si Padaka nanalo sa Isabela. And then there were other lesser known politician na inislay yung mga so-called political dynasty. Si Padaka, natalo niya yung mga D, kaso nga lang isang term lang. Nung sumunod, nabawi rin agad ng mga D. Kasi may ginawa ring magic si Padaka. Oo. Ayun. So yun, direct share mo naman yung tagagapo. Yung tumawag sa'yo ng Pido. Hindi, ang kaaway ko talaga, hindi ko muna papangalanan. Meron kasi kaming politician sa Olongapo na ang kapal ng mukha. Kakamping yun eh. Kaya talagang double whammy sa akin yun eh. Kabit siya ng kapatid. Hindi ko alam kung basta kabit siya ng kontraktor at yung perang ginagamit niya sa pagbili ng property, pangbili ng luxury items at pang travel abroad, galing doon. Tapos kung maka-eksena ng mga pagmamalinis, moral, 'di ba? Tapos sa mga nagtatanggol sa kanya, syempre itong mga kakamping sa Olongapo na iniisa-isa kong patulan talaga. Yung nung nakaraan, yung sabi kong yung pekpek niya parang leeg ng baka. Yun yung isang kakamping na yun. Yung Angelica Teruel. Kasi may may scandal yun sa Olongapo. Tapos ganunin ako. Oo. Tingnan mo, buray mo muna yung scandal mo, ang itim-itim ng pekpek mo doon, magmamalaki ka. Grabe yung resbook mo, no? Makapanira ng buhay. Gago siya. Sabi niya pa sa akin, wala daw akong silbi. Ako pa walang silbi? Ako ba tong nagsisisend ng pekpek kung parang nakalitaw yung tonsils? Tapos ako pang anuin mo? Gago ka, kakamping ka talaga. Feeling mo tight ka? Hello, hindi ka na tight. Diyos ko. Hindi kasi Mika Swansing. Oo, Diyos ko. Si Mika Swansing, no? Pa-virgin. Kung magsalita si Mika Swansing talaga parang, she keep ka pa. Hello, Madam Vice President. Hello, Madam. Your Excellency. Kaya, alam mo, tawa-tawa ako kay VP. Ang message niya sa akin ganito. Sabi ko sa kanya, magkikita ba tayo bukas? Kasi mag-shoot kami niyan eh. Mag-shoot kami niyan for her art cards, parang ganon, para may mga magaganda siyang picture. Dahil sawang-sawa na yung Google yun lang yung mga picture niya sa Google pag hinahanap. So mag-shoot kami dapat yan. Tawan-tawa ako sa kanya. Ang message niya ba naman sa akin, hindi tayo makakapag-shoot bukas dahil kung sila Martin ay na-meet nila si Nicole Swarzinger, ako bukas, magdi-defend ako ng budget sa harapan ni Mika Swanzinger, sabi niya. Sabi ko Mika Swanzinger daw sabi niya, andaya nila sila si Nicole, ako si Swanzinger lang ang kaharap ko bukas, sabi niya. Kaya tawan-tawa. Si Mika Swanzinger. Sabi niya Swanzinger. Anong feel ni Inday kay Mika? Kasi di ba si Mika super PowerPoint to kay Inday nung 19th Congress eh. Alam mo hindi mahalaga sa kanya. Hindi niya maalala na kulang na lang sabihin siya niya na plunderer si Inday. Kasi Inday. ganito ako ngayon Inday warm sila ngayon sa'yo ini-excellency kanila ngayon ganyan sabi niya Nino, to si Swansing dati ginanito sabi niya hindi ko alam siya yun sabi niya. Galit na galit tayo sa mga tao. Her Excellency, parang wala ka naman dating Her Excellency, Madam Vice President lang dati. Baka susunod niyang Her Eminence, ganyan, pampok na. Your Royal Highness. Baka Your Grace, baka Her Grace, ganyan. Royal. Talaga, Her Excellency, Your Excellency, gano'n. Tapos talagang, in fairness sa iyo, Swansing parang pumayat ka at nagbagong rebond. Ang ganda ng hair mo or Brazilian. Chairman ng APRO eh. Pansinin mo, lahat sila sa Congress pumayat. Namayat sila kasi binawasan yung NEP ng DPWH. Wala silang pork ngayon. Wala silang paghahati-hatian. Ayan. Kaya yun. So, yun lang. Ano pa ba? Ano pa bang chika? Ano pa bang mga ganap? Direct. Baka naman may makukwento ka sa amin dyan. Kunwari si Inday, ano ni Inday kay
Ano bang ganap ni ngayon ni Inday? Nag-uusap pa, napanood mo ba yung yung video na kumakalat nung nandun sa Bicol si Inday, na she was talking about dun sa kay PRRD, sabi niya na ang tawag dito na ayun nga majon si PRRD, hindi nila alam kung anong mangyayari, weak na siya, visibly weak, ganyan. Ang alam ko lang sa Naga trip niya, hindi niya na talaga minute si Lenny. Okay. At all. Kasi sinasabi ko sa kanya, wag niyang imimit. Kasi ayoko na sinasabihang, alam mo naman yung mga pink, gusto nila akala naman nila feeling nila pa ang lahat, 'di ba? Parang hello, ang ganda-ganda daw ng Naga. Hello, 20 years yata si Jessie Robredo naging mayor doon. 'Di ba? Parang bakit hindi kayo pumunta ng Naga? Wala man lang tourism to Naga. Bakit hindi katulad ng PRRD? Nung naging presidente si PRRD, grabe ang local tourism to Davao City. Vice President si Lenny, ba't hindi naman tumaas yung local tourism ng Naga City nung panahon ng Vice President? It drove it drove real properties na magtaas ng presyo sa Davao. Yung mga landowners sa Davao, tiba-tiba sila kasi biglang nagsiangatan ang presyo ng nila. So ako sinabi ko yun, sabi naman niya, kahit hindi mo sabihin, hindi ko na inimit. Kasi binibigyan kulay Sabi niya, parang gusto niya yata, every once in a while, she gets to talk to a vice president. Well, ang mga naging vice president, Gloria, Erap, Noli De Castro, Lenny, diba? So, Binay. And Lenny yung pinakamalapit. Yeah, so, alam mo yun, out of, wisdom, ganyan. Sabi ko, naku, huwag ka ganyan. Siya naman nagsabi, hindi na, ayoko nang kalad ka rin siya, mamaya makita na naman ni Trillian. Binibigyan ko pa siya ng, Well, alam naman natin ang gustong mangyari ni Lenny at ng mga pink. Gagawin nilang Davao ang Naga. Gagawin nila kunyaring, yun ang napaunlad, yun ang mga natigil-tigilan nyo. Hindi mangyayari yan hanggang 2028. Tigilan nyo yan. Yung Naga, maganda compare sa ibang mga bayan sa Bicol. Pero pag umalis ka ng Bicol region, ayun ang Naga sa ibang sa ibang capital. Diyos ko po naman. Ayun. Sige. Ay, nakita mo ba yung kasi sabi dito, yung video ni GMA from Smile to Poker, alam mo, ganun talaga si GMA. Ganun talaga siya. Yung ngiti siya, tapos biglang, ganun talaga siya. Ganun siya talaga. Consistent yan. Ang perfect politician. Hindi siya hindi yung plastic, ganyan talaga. Hindi yung sumimangot. Oo. GMA, nakasama ko na yan, no? 'Di ba? Siya nga kumaladkad sa akin sa Beijing. Siya kumaladkad sa akin sa Beijing, so nakasama ko na yan. Alam ko na ang mga body language ni GMA. Si GMA ay may permanent resting bitch face. Yan ang itsura ni GMA. Kahit natutuwa siya sa'yo, parang akala mo, sakso, akala mo pa rin, she doesn't make you. Alam mo, kahit paano ka kausapin ni GMA? Ganyan. Sasot. Ganyan siya. Sasot, Let's go to Beijing. Ganyan pa ako yung introduce. Ito pala si Miss Sasot. You know, she's famous in the Philippines. Parang, matutuwa ka ba? Or ayaw mo? Ganyan talaga siya. Guys, ganyan talaga siya. Hindi siya si GMA, hindi nakikipagpastigil sa mga Duterte dahil loyal yan sa mga Duterte. Totoo. Hindi niya na kailangan patunayan. Tsaka, kung tanggap niyo yung pagsimasimangot ni Marcoleta, tanggapin niyo yung may expiration yung ngiti ni GMA. Sobrang 5 seconds lang yan, maniwala kayo sa Oo. Kaya may ginawa kang mabuti, may ginawa kang hindi maganda, sandaling-sandali lang ngiti niya. Oo. Ay, teka pa. Ay, alam mo ba yung sabi ni Carla Abellana, kasi di ba nagkaroon ng statement si Kaufman na, di ba merong parang petition yung defense na CPRRD nagde-deteriorate na, ganyan, ganyan. Tapos si Carla Abellana, sabi ni Carla Abellana, bullshit, ayan. Ano reaction mo dun, Direk? Well, sa showbiz, napakaraming bullshit nang nangyari sa buhay niya. So kung magsasabi siya ng bullshit, reliable naman siya. Kasi puro ka-bullshit ang nangyari sa kanya. So, sa buhay. Oo, so hindi ko... Intindihin na lang natin. Wag nyo na bigyan ng kung ano man yun. Marami ng pinagdaanan yan. Wag na tayo dumagdag. Kung nabubullshitan siya doon, sa dami ng kabullshitan na pinagdaanan niya, ibigay nyo na sa kanya yun. Oo nga. Butante ba yan? Hindi yan butante. Wag nyo nang pagkaksayahan.
Tsaka kakampi ko yan sa Prime Water. Pwede na yun. Magkakampi kami sa isang bagay. Sa Prime Water. Nareplyan ka na ba? Nareplyan ka na ng Prime Water? Nireplyan na ako. Actually, may tubig na sa amin ngayon sa Subic, pero I'm not coming home. Hindi talaga ako. Kasi yung tubig nila doon Diyos ko. Malakas pa yung ihi ng tomboy na nakatayo kaysa sa Prime Water. Tawa na tawa ulit jowa ko dyan. Sabi gano'n, takin na dito direct. Yung ihi daw sa kanila para daw ihi ng tomboy na nakatayo. Visit. Ayun. Yung pagpunta, anong reaction may idea ko kung anong reaction ni VP dun sa paglipat ng mga Villar sa majority? Actually, sa kanila ni Aimee, hindi shocking. Yeah, hindi shocking. Hindi shocking, oo. Hindi. Parang, ang sabi nila, kinausap daw talaga ni Bongbong, si Manny. Yun ang naririnig ko. Well, at saka, kasi nire-revoke na nila lahat ng mga government, government franchises nila at saka provisional authority Sobrang nahihit yung negosyo nila May malaking problema yung Villar City. Talaga? Yeah. Even that? May malaking problema. I just don't know the details, but there is parang merong findings na dapat magbayad sila ng ganitong halagang something. Yung SEC Kineme. Yeah. Malaki yun Villar City. Teka. Ayan, inaano na sila, parang ginigipit na sila pinagfa-fine sila ng 12 million. Ng Ayun, SEC 12 million. For some delayed submission, ganyan. Yeah, so, delayed submission of something. Oo. Well, it's just one of the many. One of the many, correct. One of the many talagang concern. So, tapos tinanggal hindi namin isa pa, si Aimee, sobrang close kay Mama Bear. Sobrang close kay Cynthia Villar. Yeah, tapos si Inday friends with Camille. Ako sa mga Villar, ang okay lang si Cynthia Villar. Talaga? Yeah. Ba't naman si Mark at saka si Camille? Mark, I don't know. Kay Camille, ayoko na magkwento ng mga nagtatrabaho sa kanila. Si Paolo naman, nawiwikan lang ako dahil siya may hawak ng Villar TV tas hindi naman nag-prosper. So, palagay ko ang talagang leader ay si Cynthia Villar. Siya yung merong Yun nga kasi sobrang niyang maldita kasi inaaway niya yung mga True, I love it. Nung natalo siya, ano pong reaksyon niyo natalo kayo? Ay, natalo ako pero mas talo sila dahil natalo ako. Dahil natalo ako, sabi niya, dahil natalo sila. Mas natalo sila anong gagawin ko? Sabi. I so love her. Wala siyang paki yung inaaway-away niya yung mga guard, yung mga Wala siyang paki talaga. Kasi ilang beses siya nagkaroon ng video. Actually, may naman siya. May poder naman siya doon sa pang-aaway niya. Kasi kumbaga parang inaayos niya yung, binigyan na nga namin kayo ng daan sa ganito, kinemi, ganito. Pero parang, I kind of felt na yung madadaan sa mabuting usapan. Tapos, na video pa. Yun si Cynthia Villar ang may ayaw ng bullshit talaga. Oo. So, wala siyang pakita sa dami ng kino-compute niya, sa dami ng inaalala niya, yung mga anak niya pa palpak. Talagang siya yung, tigilan niyo na to. Ayoko ng, diba? Oo. Sabi ni Code Red, pero masama daw ugali ni Cynthia. Well, we need that in government. Yung masama ugali, yung ayaw. Di ba nakakaloka yung minalditahan niya si Risa? Bakit ang gusto niya condominium? Hindi na ma-afford yun namang mahirap. Ang gusto nila lupa, 500 pesos nga lang yun Bakit hindi yun? Bakit hindi lupa? Bakit pina-prioritize mo yung condo? Dahil ba meron kayong cut sa sa development. Totoo. Ay, love ko si Cynthia Villar nung ginaganon niya si Risa. Hindi, sagutin mo. Gumagano siya. Hindi, sagutin mo. Bakit pinipilit nyo yan? Ayaw nga nila yan. Hindi nila naiintindihan ng kondo. Ba't pinipilit mo yan? Ganun. Diba? Taro. Si Aling Cynthia talaga ang old money. Hindi nag-aayos ang buhok at hindi mga mamahalin ang bag. Hindi. Baka naman silent lang yun. Silent luxury yung mga gamit niya. Hindi talaga. Hindi talaga. Wala siya talaga.
Kinakantsawan ko nga si Inday kasi may mga moments si Inday pa nakikita kami naka-eco bag. Sabi ko, konti na lang pa Cynthia Villar. Naka-eco bag ka talaga. Wag mo akong dramahan na hindi ka nag-luxury bag, pero eco bag. Alam mo, una-una ko nakita yan si Cynthia Villar. Parang nakita ko ata siya sa meeting ko doon si Mark Villar eh. Parang panibigong. Parang meron silang restaurant, yung coffee shop nila. Meron silang coffee shop eh. Coffee project sa Taguig. Yeah. Tapos, nung paglabas, girl, hindi ko lang siya nakilala. Tapos sabi ko, si Cynthia Villar pala yun. Then, wala lang, parang, ano yun? Kasi may mga senador kasi na ramdam mo talaga yung pagiging senador nila. Oo. May aura. Pero nakapagalitan ako ni Madam Cynthia Villar. Ay, Madam Cynthia Villar. May isa akong kwentong tawang-tawa ako. Magkasama si Aimee, si Cynthia, tsaka si Camille. They're campaigning yata somewhere in NCR. Si Aimee, meron siyang maliit na na Nutri-Jeep. May Nutri-Bus siya si Aimee. Nakaupo si Cynthia sa stage, si Camille, tsaka si Aimee. Bigla sabi ni Juliana, paraanin po natin ang Nutri-Jeep natin. Dumaan yung Nutri-Jeep. Tapos merong caricature ni Aimee doon sa Jeep. Sabi ba naman ni Cynthia doon sa parang tao niya, sabi niya, tinawag niya gano'n. Sabi niya, ba't wala ako ng ganyan? Bakit wala akong ganyan? Tawa ako. Sabi niya, ba't wala akong ganyan? Hindi ba natin kayang gumawa ng ganyan? Yung parang may jeep na tindahan na ganyan? Kaya naman ako, madam. Gusto niyo po ba ng ganyan? Oo, dapat may ganyan ako. Paano? Kaya pala ako, hindi alam ng tao na nandito ako. Hindi nakalagay yung mukha ko sa jeep ko. Tawa ako. Sabi ko si Madam Cynthia, may issue sa Nutri-Jeep. Yun yung hindi ko makakalimutan sa kanya. Sabi niya, ba't wala akong ganyan? Ba't wala akong ganyan? Sabi niya dun sa, tawa. Character talaga. Alam mo siyang gusto ko sa Villar. Oo. Well, yung super assertive, they know what they want. Yeah. At least, ayan. Anyway, sabi ni Timor Filipino Corner, nakasama ko sa isang event dyan si Madam Cynthia. Talagang in character yan. Maldita as in no nonsense. Pero napakagaling sa pagmamanage ng pera. Feel ko siya talaga nagpayaman sa kanila. Mula nung umutang sila sa ADB ng 10,000 pesos, pambili ng truck, tagahakot ng buhangin. Ayan. Marunong, tsaka ako, I know a person if the person is, faking wit or just, memal. Alam ko. Siya talaga hindi. Yeah. Talagang makatingin siya talagang Oo. Pakipasa kay Manang Cynthia na hindi masarap ang kape sa Coffee Project. Kahit yung pasta, hindi rin masarap. Bawasan naman nila ang billion sila for product development. Ang mahal pa. Ang mahal, hindi masarap. Oo. Ang mahal, hindi masarap. Alam niyo yung sa, ano ba yung kinainan natin? Yung may magandang, glass house ba yun? Yung, saan tayo yun? Yung sa may Alabang, ay sa Las Piñas, yung may glass house na something. Kasama ka ba nun, Abe? Di rin masarap. Yung mga kape nila, Diyos ko, di masarap. True. Dear Joe din, di masarap. Ay, naku, totoo yan, rain or shine. Di rin masarap. Wala silang restaurant. Mahal, hindi masarap. Buisit. Ano yun? Nakalimutan ko na yung maraming kinakasal. Yung, Tope, saan tayo kumain nun? Yung restaurant din ng mga Villar, yung may katabing wedding venue. Sa Tagaytay? Hindi, dito lang sa South. Parang sa Alabang, malapit sa Villar City, yung glass house ba yun? Oo. Tangina, hindi masarap. Lasang swelas yung mga pagkain. Lasang takong. Goodness. Ayan, nandito. Dito si Dare to Ask, go. Ano ang kwentong mo? Dito, nakikinig lang ako sa inyo. Hi, Direk. Hi, Sas. Hi. Alam mo si Cynthia Villar, siya yung during the budget hearing ng DBCC yata yun or ng DBM last year. Sinabi niya talaga, kasi di ba yung siningit na special provision letter D sa program appropriations na kunin yung excess funds ng PhilHealth. Sinabi talaga niyan sa kay DBM. Hindi ko alam yan na. Hindi ko talaga alam yan na nagsingit pala sila sa BICAM. Wala akong alam dyan. Binisto talaga niya na parang siningit lang talaga ng Martin yun or siningit lang talaga ng BICAM leaders. Maingay yung budget issue. Oh, hindi pa. Pero kasi talagang I was really sinababayan ko yung mga budget hearing. Sinabi talaga, hindi ko alam yan. Hindi ko alam yung nangyari dyan. Sinekreto ba nila yan? Nagulat na lang ako talaga na lumabas yan. So parang alam yung principal na nagsasalita na parang hindi niya alam. Parang, at saka yun sinabi niya. Ano committee na ni Sen Cynthia? Ano siya, di ba? Di ba saan? Agriculture?
Yes, agriculture. Kasi sinabi niya during sa DBCC, nakasama yung Bangko Sentral at saka DBM, nasabi niya, sabi na research kayo ng research. Oo, sabi niya, ano ba naman yan? Sinabi ng presidente, nagbilang na yung araw ng mga smugglers. Bakit hanggang ngayon wala pa rin, alam naman natin na yung dahilan ng pagtaas ng mga presyo dahil sa mga smugglers, wala pa rin nahuhuli mga smugglers. Sinabi niya during the hearing. Ano lang, sayang lang talaga kasi yung mga clips niya, hindi lumalabas sa media. Pero meron siya mga banat talaga na hindi lang talaga pinipick up ng media, of course, diba? Parang, pero makes so much sense, no? Yes. At saka, by the way, I would like to take this opportunity pala para singilin si Direk kasi siguro hindi naman kilala ni Direk yung page namin, no? Pero last year, nag-post ako. Sabi ko, because of my frustration sa budget, nasubaybayan ko yung budget. Sabi ko, kasi hindi siya masyadong napag-uusapan. Kasi sabi ko, Direk, please, can you make something like, yung mga segment naman para sa pambababoy ng budget? Para sa mutilation ng budget. Hindi ko alam kung naalala ito ni Direk. Tapos parang sabi ko, share nyo. Pero I think sa old page yun yung nasuspend na page. Tapos you replied. Sabi mo, sige, okay. Sige, okay. Sabi ko kasi, siya. Parang sabihin, tinatamad siya. Oo. Hindi, kung last year yan, sobrang hirap ng kampanya ni Aimee. Yeah, oo. Pero intindihan ko naman, sabi ko, kasi siya, parang I think, nireiterate ko yun nung after ng privilege speech ni Senator Aimee. Kasi, di ba, siya yung pinakaunang senator na nag-call out sa insertions at sinabi niya yung insertion ng DPWH galing sa VIP. Very important person or very important party list. Si Senator Aimee ang pinakaunang naglabas at nagsalita about sa insertions at saka yung pambababoy sa BICAM, and she delivered it through her privilege speech na for the second time lang yun ang nagawa for her 6 years. Second time lang siya nag-privilege speech at yun yung in-expose niya yung BICAM at saka yung budget.